Dumikit na talaga pala yung mga aerial roots nila dito sa wall, guys. Oh. Kaya pala tumaba sila dito at hiyang-hiyang sila sa kanilang area. Pumapasok na sa kahit saan. Trim lang natin yung aerial roots niya mamaya. Ayan, guys. Hirap. Ay, hirap. Nahirapan talaga ako sa pag-renew. Tagal nito hindi namin na-propagate. Mga 2 years din. Halos lahat sila 2 years dito. Ayan. Ganda na, oh. Hi everyone, good morning. Once again, this is Teacher Noy, ang plantito na Baganga Davao Oriental, Mindanao. For today's video, I am going to propagate this Philodendron Red Imperial King. I researched the name of this philodendron on the Google, and luckily I found the name of this philodendron. So ang pangalan pala niya, Philodendron Red Imperial King. So may queen pa pala nito. Siguro yung red yung newly unfurled na dahon. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and tap the bell icon for you to be notified for the videos that I'm going to upload only here in Gel Vlog. As you can see sa mga node niya, hindi na siya stronger kasi masyado yumayabong na yung mga dahon sa up at kailangan na talaga siyang ikat. Maybe I can have 5 cuttings to this philodendron. This is also a basal plant. Hindi siya yung climbing. Nakita nyo lang parang nag-climb siya kasi na-provide ko sila ng dito sa wall. Na-provide ko sila ng part nila na kailangan talaga. Instead of kukupol, nilagay ko na lang sila doon sa wall para mag-entrench. So now let's cut this fellow. Yung ginamit ko nito na soil mix, bakit ganito siya kaagad kataas, ganito siya kayabong, ganito kaganda yung kanyang madahon. Kahit kinain siya ng mga caterpillars nakaraang buwan dahil sa malakas sa pagbugso ng amihan, still lumalaban pa rin siya. Yung soil mix na ginamit ko nito, guys, yung mga dahon niya, huwag niyong itapon kasi ganito, it will turn into natural fertilizer kapag na-decompose sa maayos. Even yung kanyang mga petiole, guys, kapag naglagas na siya, i-cut nyo lang into small pieces tapos ilagay nyo sa top ng kanyang soil. At as you can observe also, I also use this eggshells. This is a good source of calcium para sa plant, lalong-lalo na sa mga philodendron. At huwag nyong kalimutan din yung mga banana peel, yung balat ng saging. Kapag kumain kayo, huwag nyong itapon. That is good source of potassium para sa halaman, para mataba siya. At the same time, maganda yung mga dahon na ipoproduce ng halaman nyo. Yun lang yung sikreto. At kahit wala kayong coco peat, kahit wala kayong rice hull, okay naman yung loam soil. Pero ako, gumagamit talaga ako ng coco peat and rice hull. Mayroon siya mga nutrients, additional organic fertilizer kapag na-decompose na sila sa matagal na panahon. Now, let's start propagating this philodendron. Tanggalin na lang natin para ma-check din natin yung soil niya. Baka may mga naninirahan na. Meron talaga, guys, oh. Dito na pala nakatira, nagbahay-bahay yung ants. Then yung worm. Ayan. Yung waste nila, nakadagdag naman sa fertility ng soil. Sometimes, kinakain talaga ng mga worms yung node. Kaya yun yung dahilan na minsan nalalagas yung mga dahon nila. Huhugasan lang natin yung cutting knife natin. Kasi ginamit natin to kanina pag-cut ng moonlight. Hindi naman ito, guys, maarte na philodendron. Sarap lang niya alagaan. So, top cut natin.
Start tayo dito. Hanap tayo ng matured na node. Ayan yung top cut natin. Ingatan lang natin yung mga air roots niya na hindi talaga masira. Beautiful top cut. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cuttings sinagawa natin, including na yung top cut natin at mother plant. Idagdag lang natin yung mga eggshells. Rich in calcium yan. At somehow, nakakatulong din yan sa pag-drain ng water kapag umuulan, kapag nagdidilig tayo. Bago natin itanim, huwag natin kalimutang hugasan yung mga sugat nila. Bago natin gamitan ng aloe vera, flash ko lang doon sa screen yung benefits ng aloe vera sa mga pagpapagrow ng mga cuttings or even propagating several kinds of plants. Na-research ko yan sa Google, pero based on my experience, effective talaga yan. So when planting, you arrange the aerial roots into a circular motion and position also the plant kung saan siya dapat makaharap. Make sure na hindi ma-damage yung kanyang mga aerial roots kasi yun yung mag-support sa kanya sa pagiging stable for how many weeks na kanyang pag-fight upon hurting it. Nasaktan pa siya o nasugatan yung kanyang mga dahon. Hindi lang natin damihan ng soil mix kasi bago pa at para din magaan lang din pagdala. Hindi kayo mabigatan.